Hey, mga classmate, nandyan ba kayo? Halina at makinig sa marites ni Lola nyo, Boomer. Mga ka-Boomer, classmate, halina kayo. Si Lola Boomer ay nagmamarites. Hindi ng buhay na may buhay, ang minamarites ko yung sarili ko. Ngayon, ang topic natin ngayon, hindi ba breaking news ngayon, viral yung nurse na nahuli na biglang yaman ng daw ng $608 million. Pero hindi siya ang pag-uusapan natin. Mga ka-Boomer, maski ang ating mga kababayan ay mag-iingat po tayo. Hindi porke kababayan mo pagkakatiwalaan mo na. Nangyari po sa akin yan. Okay. Isang dentista na pinadala ko ang aking apo na bagong dating galing ng Pilipinas. Pagdating niya, Lola, masakit ang ipin ko. Mayroon ka bang kilala na dentista dito? Sabi ko, mayroon naman talaga akong kilala. At siya ay aking nire-repair pa noon sa aking mga client, sa aking salon. Nire-repair ko siya. Ngayon, sabi ko, punta ka dito, tinawagan ko na yung dentista. Sige, tita, sabi niya, papuntahin mo. Abay, pagpunta doon ng apo ko, bunot lang or ipapasta yung kanyang ipin. Habang nakahiga daw siya, kung ano-anong inaalok. May parot kanal at kung ano-ano pa. Basta kung ano-anong inaalok sa kanya. Itong apo kong ito ay maski nasa edad na, siyempre bagong salta sa Pilipinas, hindi pa niya alam ang pasikot-sikot. Ngayon, nung matapos na, pinapirma siya, kinuha yung kanyang, kasi nakakuha na sila ng ng SS number, tapos nag-umpisa pa lang ng trabaho, So mayroon na siyang bank account, mayroon na siyang SS number. So pinapirma daw siya, Tapos nung pagdating ng bill niya, ang dami nang chinarge sa kanya, libo-libo. Sabi ko, akala ko ba bunot lang? O nga, Lola, sabi ko, bunutin lang yung ipin ko at saka pastahan kung po pwede. Bakit ang dami mong charger? Yung isa mga 6,000 yata, tapos yung isa mga 4,000. Yan ba sinacharge nila sa bunot? Di tinawagan ko yung dentista. Sabi ko, ano ba yung chinarge mo dun sa apo ko? Nagpunta dyan na magpapabunot lang ng ipin. Kasi tita, magpaparot kanal daw siya at saka kung basta in-estimate na ganun. What? Sabi ko, ang pinagawa lang niya, bunot ng ipin kasi po na pinapirma na siya Abay, nagalit ako dun sa sabi ko sa kanya, yung apo ko na yan, maski may edad na, ignorante pa yan dito sa Amerika. Hindi niya alam kung anong ginagawa. Inalok niya ng kung ano-ano, pagkapirahan nyo, sinamantalan nyo ang pagkawalang malay niya. Sabi kong gano'n. Kaya ko siya nirecommend sa'yo kasi pinagkatiwalaan kita dahil kakilala kita, sabi kong gano'n. Nagpagawa pa nga ako ng ipin sa'yo na hindi ko naman napakinabangan, 5,000.
5,000 yun. Diyos ko po, ilang beses na akong pabalik-balik, hindi nila maayos. Ayun, ang sabi ng ng apo ko, sabi ko, hindi daw naman daw niya sinabing magpaparot canal siya at magpapa-plant ng ngipin. Sabi ko ganun, kumpleto naman ang ipin nun, sumakit lang, pabubunot lang. Bakit naman chinarge niyo kung libo-libong dolar, sabi ko ganun. Tita, sabi niya, kasi nasa age naman na yung apo mo eh. Oo nga, nasa age na nga, pero ibig kong sabihin, kaya ako pinadala sa'yo, nagtiwala ako sa'yo na hindi mo siya mapagsamantalahan. Pinagkatiwalaan ko siya, magpapabunot lang ng ipin yung bata. Bakit kung ano-ano na yung inalok nyo? Inalok ng, ano ba to, plant na, aywan ko kung ano ba yun, root canal at kung ano-ano pa. Na umabot na yung isang bill niya 6,000 mahigit, tapos yung isa 4,000 mahigit. Yung ba charge ng bunot ng ipin yon? Oh my God, inaway ko yung dentista na yung kapap ko naman kita Pilipina. Sabi kong ganun, pinagkatiwalaan kita, pinagkatiwala ko sa iyo yung apo ko. Lahat sila, pinapunta ko na sila kasi lahat ng mga dumating, 6 yung apo ko, tsaka yung anak ko, 6 ang anak niya, dumating. Tinano ko sila, pinitisyon, kasi bigla silang dumating. Lahat sila doon ko na pinapapunta. Ngayon ito, pinagsamantalan niya nga itong walang malay, maski may edad na, wala pang kamuang-muang yung bata. Kung ano-ano nang pinapirma, kinuha na yung bank account number, yung kung ano-ano, di nakapirma na. Wala nang magagawa, nakapirma na eh. At ang katwiran niya, sabi niya, nasa edad naman na yan. Sabi ko, oo nga, nasa edad na, pero wala pa siyang malay dito sa Amerika kung ano-anong inaalok nyo. Sabi ko gano'n. Ay nako. Pinababalik ko yung kasi yung bata nagrereklamo. Wala naman akong pinapagawang doon. Ayaw kong gawin sa akin yun. Ayaw ko ng root canal, ayaw ko ng plant, ayaw ko ng sabi niya. Papabunot lang ako eh. Sabi ko, bakit ka pumirma? Akala ko yung pinipirmahan ko yung sa bunot ko. Sabi niya, yung pala, iba na. Yun. Ngayon, inaway ko siya. Hindi ko natuloy siya ni-repair sa mga client ko. Kasi nire-repair ko siya dati. Sabi ko wag na kayong pumunta dyan. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan niya. Pag nalaman niya, napanood niya ito, alam niya kung sino siya. Ngayon, sabi ko, inano ko pa nga siya, ilalapit ko sa abogado. Ilalaban ko sa abogado kung ba. Ang ko doon is yung nakapirma nga yung bata. Alam mo ba, doon sa, yung isa 6,000 plus, saka yung isa 4,000 plus. Yun yata yung 4,000 plus yung sa bunot niya. Tapos yung 6,000 plus, yun yung sa kung ano-anong inalok sa kanya. Pinababalik ko. Alam mo ba, binalik magkano lang? 600. Naku. Mula noon sabi ko, naku, wag na kayong pumunta dyan. Kapwa mo Pilipino, pinagsamantalan ka. Kaya, naku po, wag niyo po akong gayahin na basta-basta na lang nagtitiwala. Porque kapwa natin Pilipino, pagtitiwalaan na natin. Ilan-ilan lang naman yan sila. Katulad yan ngang viral na yan na ang pinagsamantalan pa Amerika. Buong Amerika, alam nyo na yun, viral yan, napapanood nyo siguro. So, ang hirap po magtiwala sa kapwa kahit nakalahi mo. Minsan, mas mabuti pang lapitan mo yung mga ibang lahi eh. Mas mapapagkatiwalaan pa eh. Kaysa yung mapagsamantala. Ewan ko ba, bakit hindi naalis sa atin yung mapagsamantala? Porque, naku, ewan ko, yan lang po, mga kaboomer, ang aking
chika sa inyo, aking marites. Wag po kayong gumaya sa akin na basta-basta na lang nagtitiwala. Ngayon, hindi na ako basta-basta nagtitiwala kahit nakalahi ko pa siya. Salamat po.